Good morning. Today is Thursday, 4:20 a.m. Dito lang tayo natulog sa turnout kasi hindi ko na kinaya. Antok na talaga ako dahil pagod ako kahapon sa delivery ko. Meron akong 12 drops. 3 drops pa lang na ibaba ko kasi sa skato ng first drop ko. Problema, pagod ako dahil sobrang lakas ng hangin doon sa Saskatoon. Then tanggal kabit ng tarp dahil may nawawala na load. So yun nga, may kulang nga yung load ko. Kaya walang baka naiwan doon sa yard or hindi na ikarga ng customer pero may paper bills. So hindi ako nakalapit sa Edmonton. Meron pa tayong 222 kilometer. Nasa 2 oras at kalahati pa tatakbuhin yan. Hindi na kinaya ng power, antok na ako. Dahil mula sa Skaton, nasa 500 pa ang tatakbuhin ko. 500 kilometer, mahigit, ganun. 500 plus kilometer, mahigit pa. Kaya may natitira pa ako na 222 kilometer. So yun, pag hindi ko na talaga kaya or antok na ako, hinahinto ko na talaga yan. Hindi ko na pinipilit dahil ayoko may hindi magandang mangyari, di ba? So safe ako, safe ang lahat. Safe yung ibang biyahero, di ba? Ngayon, nandito ako sa turnout lang. Napakapagi pa sa labas. Kailangan ko umalis na maaga dahil may appointment ako ng 8 a.m. first drop. So yung dideliveran ko patras pa ang pasok dahil medyo masikip talaga yung area nila. Hindi kasya ang Super B umikot sa loob ng compound nila. Kaya papasok tayo ng patras sa lugar nila. So nagbasa-basa nga ako ng mga comments sa Facebook, sa YouTube natin. Maraming salamat sa inyo guys sa support kay Filipino Truckers Pro at sa YouTube channel natin na Filipino Truckers Pro 2. Yan, nagtanong nga ako kung anong maganda ipapangalan dito kay Kenworth sa bagong truck natin. So, marami nagsabi na Ken, Kenny, Kenji. Yon. Parang naisip ko na Kenji na lang. So, Kenji na lang mapapangalan ko sa'yo. Kenji ang ipapangalan ko dito kasi nga bali yung Kenworth ko at ako ay teamwork kami. Yun ang nasa isip ko, magti-teamwork kaming dalawa na lagi kaming safe, laging okay siya, ganon. So kaya ako pinapangalan to guys. Baka may magsabi na gaya-gaya ako sa iba. Lahat naman tayo na merong sasakyan, pinapangalanan natin yung mga sasakyan natin, kung anong merong kasama natin. O sabihin na natin gumagaya ako dahil sila ang nauna. So lumalabas gaya-gaya talaga ako. Okay lang yun, walang problema. So base sa obserbasyon ko, base sa experience ko kasi si Ken, nung nakasama ko si Ken, kinakausap ko yan at pinangalanan ko, nilabas ko lang talaga na Ken ang pangalan niya nung nagkaroon siya ng ilaw, di ba? So, kinakausap ko lagi yung truck ko. Marami kaming experience ni Ken. Talagang hindi niya ako binigyan ng problema na trouble. Kasi sa oras na kinakausap mo rin yung partner mo sa hanap buhay to si Ken, partner ko sa hanap buhay. Kaya lagi ko siyang ginakausap na sana lagi siyang okay at lagi kaming safe. Yun. Kaya dapat talaga kinakausap natin yung isang kasama natin sa hanap buhay dahil kung wala rin ito, wala rin tayo, di ba? So kung wala rin tayo, wala rin siya. Kaya tama yung binigay nyo. Kenji, teamwork kami dalawa. Magpi-pre-trip muna tayo dahil 4:25 AM na. So, tatakbo tayo maaga dahil 2 kalahating oras pa ang tatakbuhin natin. So, yun.
nakapag-recharge naman na. At least naka 8 hours na tulog na ako. Okay, tara. I-pre-trip muna natin si Kenji. So, nakakarpet kasi ako sa loob, yung tinatapakan ko. Kaya ang sapatos ko nasa gilid. Kunin natin yung flashlight. So napaka-foggy guys, oh, foggy. Ayan. Basahan. Ayan, oh, sobrang fog. Ito yung lock niya. Ito number 1 nyo i-check guys, yung mga pin ng ganito. Dahil pag natanggal to, baka malaglag itong pin nya. So kailangan lagi may ano. So konti pa lang bawas ng washer fluid natin. So walang leak. Fan belt natin, okay. Tensioner. Kasi sa oras na lumuwag yung tensioner or maputol yung spring nya, luluwag lahat ito. Laki na ng alternator natin. Ito yung tensioner. Ito. So okay siya. Walang leak. Mulye, kailangan walang putol. Ayun, grabe foggy. Pero kailangan natin tumakbo eh. Check natin ang langis. Yan, dami pa. One more. Okay, full. CX50 ng unit natin, makina. Water separator, okay. Yan, ito importante itong pin nya, kung na huwag malaglag. No leak, no crack. Okay, right. Yung level ng ano, yan yan lang talaga ang level ng coolant natin. May guide naman siya. Wala na parang fluid tong ano, booster nito, no? Hindi ko napansin sa preno wala nang master clutch master, ano ba yun? Saan yun? Ano, hangin na rin lahat to. Ay, wala pala akong clutch, naloko na. Matik nga pala to.
Ay. Mula ngayon, ikaw na si Kenji. Ingatan mo, ingat tayo, dalawa, teamwork tayo. Sana lagi tayong okay. Andongis mo na, pag uwi mo na ikaw maghugas, maliligo. Yan. Kenji, ingat tayong dalawa ha. Ingatan mo ako, iingatan din kita. Okay, start natin para may ilaw tayo. Ang dami kong kalat, no? Kaya talaga kasi laging may paperworks, may tinapay, may tubig, may tabi ang basurahan. Alright, start. Ilaw. Ito yung auto check para check niya ng mga ilaw. Lalabas lahat yan kung may mga problema kung ano mga problema ng truck. Ayan, engine lights, engine, transmission okay, battery, transmission nagkakarga pa ng hangin kaya may triangle, exhaust, DF, fuel check, engine oil check, coolant check, air system check, ABS check, brake system check, air filter check, interior lights check. May critical kasi nagkakarga pa ng hangin. Alright, so ito yung gauge ng niya, may sa hangin, may gauge, tire pressure gauge, PSI, kompleto. Okay, let's go. Check naman natin yung truck and trailer. Trailer naman. Ito pala. Siguraduhin lug nuts na walang lumuwag. At ito lagi check ito, yung mga nuts na yon. At yun, kompleto kasi marami na nangyari na tanggalan ng ganito. At kung sa mga truck stop, lagi nyo i-check itong ayan, kung nakabaon yan. At kung nakalak yung pipil nyo. Kasi hindi natin alam kung may nagbunot or nagbiro. Wala naman pero double check lang, di ba? Tapos dito ako nagche-check, doon ako nakatingin, ayun. So nasa tamang level yung yung preno natin. May gauge kasi yan. Kailangan lagi tagos to ng tingin. Okay. Kasi hindi biro yung biyahe natin, guys. Ilaw okay. Okay, good. Diyan lagi tayo tingin kung dito tayo sa side na to. No debris between the tire. Yung rim ko may crack. Okay. Kasi may nangyari na, guys, na dito may crack na pala.
May truck din dito nakaparada. So yan, brake light check tayo. Okay. Yan, preno. Yan. Ibig sabihin yung nagpa-flashing na yan, gumagana yung mga turn signal natin. Okay. Yan ang tinitingnan ko, yung gauge ng preno. Yan, yan, yan. Yan. Okay. Bukod sa bato ang tinitingnan natin, pati rim, yung inner na rim. Tinitingnan natin kung may crack, kasi may nangyari na dito, humiwalay na yung loob. Basag na pala yung loob na gulong, inner. Bigyan lang talaga natin ng oras yung pag check. Bago kasi kaya marumi dahil may pinaganuhan ng langis niya. Yung lug nuts nilagyan ng langis. Nagmo-moist yung fog. Oh, hindi ka na nag-auto check na, namatay na. May timer ito. Pindutin ulit natin kasi hindi pa natin na-check yung sa unahan. May timer siya. Ayun. Di ba may kilay na siya? Oh, ganda na ng signal light niya, foggy, alright. Oops. Let's go. Off muna natin. So ready to go na tayo. At dahan-dahanin lang natin to kasi foggy. Hindi naman tayo makapagpatakbo ng mabilis na ito. Pero yun, pag hindi talaga kaya, kung zero visibility, mag-hazard tayo guys. At kung mag-slow moving tayo or ang takbo natin below 80, mag-hazard tayo. Yung tinatawag nila dito 4-way lights, para alam ng sa likuran natin na nagbabagal tayo dito. Ganun ang ginagawa namin dito. Yan ang ginagawa dito. Yan ang pinaka rules and regulation. Below 80, 4-way lights magamit tayo. So tara, let's go. Pagi pa naman, mag-wiper. Huwag tayo mag-wiper. Hindi ko na i-wiper, baka lalong lumabo yung windshield natin. Pray muna tayo. Check tayo sa
Okay, tag natin patras isa. Okay, good. Forward. Nakakwarta yan, oh. Ilagay lang natin sa segunda low. Segunda high yan. Segunda high pwede na dahil mag-aana na yung load natin. Ilaw tayo. Ay, ito pala. Ilaw. Foggy talaga. Basta below 80 pa tayo, mag-hazard tayo. Ito mo high niya, ha? Yung high ni Kenji. Ang taas, oh. Pero lalo lumalabo pag naka-high ang ilaw. Kailangan low lang tayo. Fog light, buksan natin. Yan. Natin. Ingat Kenji, ah. Okay si Ken. Okay na okay siya. Malakas siya umarangkada kasi 18 speed na rin siya, eh. Hindi siya katulad nung mga una kong nahawakan na automatic na malamya siya sa rangkada, malamya sa basta malamya yung unang gamit ko ng mga automatic. Pero ito si Kenji, ayos na ayos. Malakas, parang manual siya, parang kay Ken, para siyang si Ken, malakas. Ayan, oh, nagmo-moist tayo. Ayan, oh, na siya, no? No? RPM niya, arangkada na nasa 1600 na, oh. Kaya malakas siya, marangkada. So sana malakas din siya sa ahonin, pero malakas siya, eh. Kaya malakas to sa ahonin din. Hindi siya yung malamya mag-change gear. Talagang malakas din siya mag-change gear, kaya okay na okay. So hanggang dito na lang muna tayo, guys. Mamaya see you tayo doon sa dideliveran ko. Patas yun, eh. Okay. Tulad nito, wala na tayo, konti na lang, zero visibility na tayo. Ayan, oh. Kaya nag-hazard na ako, guys. Hindi naman pwede tayo magtaas ng ilaw, lalo tayo masilaw. Ayan, oh. Naka-high tayo, pero pag naka-low, makikita natin yung guhit. Ang takbo natin ay oops, makita yan, walang guhit, ah. Still there. So hazard lang tayo. Ewan ko kung malinaw sa camera, pero sa actual guhit lang talaga. Nasa 10 meter lang tong nakikita ko, 20, ganon. Ibig sabihin maiksi lang, 10 meter. Sa 73 lang takbo natin, 72. Naglalaro lang tayo sa 70. Kung hindi tayo malis na maaga rin, tatanghaliin tayo kasi
kahit na umaga na, may fog pa rin dito. Hindi mawawala yan, matagal mawala yan, tanghali na mawala tong fog na to. Oh, pero may dumating na kagad sa likod natin, matutulin talaga to iba. Kaya kailangan talaga naka-hazard tayo para alam nila na slow moving tayo. Overtaken pa tayo ng mga yan, nasa likod ayun, oh, may ilaw. Matalas ang mga mata nila eh. Ayun, overtake na. Kasi dito, walang pakalat-kalat dito na tao. Kaya kahit matulin sila, ayun, tutulin nila oh. Walang pakalat-kalat. Ang pakalat-kalat dito yung kung may tumawid na wild animals, yun ang pinakadelikado. Ang truck dito, tulin oh. Tama. Tulin oh. Ano ba itong mata nila? May ano? May night vision. Wala na, tulin nila oh. Wala na sila. Ganyan dito. Kung magpatakbo sila, kala mo may mga ano yung mga mata nila, spotlight, night vision, tagus-tagusan mga ano nila eh, mata eh. Pero tayo, takbong pogi lang tayo. Yan lang takbo natin. So ang estimated time darating tayo before 7 AM sa Google Map. Kasi 110 ang speed limit ni Google Map eh. Eh tayo, ayan lang speed natin, kaya before 8 nandoon na tayo. So dahan-dahanin ko muna to guys ha. Pasok na tayo ng Edmonton guys. So medyo busy na. Pero magdi-diesel muna tayo sa Flying J. At kaya may mga pulis ah. Use the right 2 lanes to take exit 400C for Alberta 216 South. Move tayo to the left kasi may police. Then slow to 60 km/h. Yan. Uy, uroy, may tumambling oh. Pickup truck. Wala pang winter yan ha. Ano na lang tayo, 15 km na lang para doon sa deliveran. So magdi-diesel muna tayo dito sa Flying J para tuloy-tuloy na tayo dahil meron pa tayo ditong 9 minus 3 6 drops. May 6 drops tayo dito. Dito sa Edmonton 6 drops tayo. Ayan, Edmonton. Dito tayo sa Sherwood Park. Doon yung Flying J.
Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pumps. Yan ang maganda ilagay sa atin. 8 pumps ng pang truck lang. Iba pa rin yung pang kotse. Alright, so yan, diesel muna tayo guys. Mag jacket tayo dahil ang temperature dito ay positive 8. Weather positive 6 pala. Off natin ang truck. Diesel muna tayo. So guys, papunta na tayo ngayon ng Calgary. So na-unload tayo halos mag 4 PM. Then nag-shower dahil pagod ba. Then dito na tayo magpapahinga sa tabi ng highway kasi nga kung didiretso pa ako ng Calgary, baka wala na akong maparadahan sa truck stop. So meron pa tayong 105 km na tatakbuhin para bukas. So dito lang tayo sa service road, pa-park. Dito legal na legal to dito. Ayan dito kami sa service road. So ito yung highway. Service road lang to. Then dito tayo paparada. Ayan. Ang load natin nasa pop na lang, 3 drops pa yan. Dito tayo kasi may Tim Horton dyan. So meron pa tayong 3 drops na load para bukas. Itong damage hindi ko muna inipon ko muna dahil marami pang damage doon sa trailer. Maliit na bayan lang to dito sa along highway 2. Ayan na lang ang karga natin. Siguro wala pa tong 20,000 or 20,000 pounds. Wala pang 20,000 pounds yan. So yun, 12 drops. So naka 9 drops tayo kahapon at ngayon total 9 drops, kaya 3 drops na lang tayo. So yan, hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Siya nga pala si Kenji na. Si Kenji.